tinapon, kinawawa, binasag. Habang nakahiga siya sa malamig na sahig ng klinika, narinig niya ang bawat halakhak ng kanyang asawa at ng kabit nito. Patay ng bata, para wala na siyang silbi sa buhay natin. Isang iglap, ang pag-ibig ay naging lason. Ngunit mula sa abo ng kawalang hiyaan, isang ina ang babangon. Papatayin niya ang kanyang kahinaan at isisilang ang paghihiganti. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng impyerno? Mag-uumpisa na ang pagtutuos. Sa bawat luhang pumatak, may isang paniningil na magaganap. Maya, pirmahan mo na ito. Huwag mo nang hintaying mamatay ang bata sa loob ng sinapupunan mo bago ka kumilos. Para sa ikabubuti mo at ng baby ang operasyong ito, kaya huwag ka ng maraming tanong pa. Ang boses ni Anton ay malamig, matigas, at walang bahid ng pag-aalala, kahit na ang mga salitang binibitawan niya ay tila mga punyal na sumasaksak sa pandinig ng kanyang asawa. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng lumang mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga dokumento ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Dahan-dahang itinigil ni Maya ang kanyang ginagawa. Hawak niya ang isang maliit na puting kumot. Maingat niyang tinatahi ang isang disenyo ng asul na ulap sa gilid nito. Ang kanyang mga daliri ay mag-aslaw at may mga paltos dahil sa walang katapusang gawaing bahay. Ngunit sa bawat hibla ng sinulid na kanyang ipinapasok, may kalakip itong dalangin at pagmamahal para sa buhay na sumisipa sa loob ng kanyang 6 na buwang tiyan. Sa kabila ng sakit ng kanyang likod at ang pamamanas ng kanyang mga paa, dahil sa maghapong paglilinis ng mansyon ni Doña Carmen, ang pag-asang may isang anghel na darating ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan. Pero Anton, sabi ng doktor sa center noong nakaraang linggo, maayos naman ang lagay namin ni baby. Bakit bigla mo akong pipiliting magpa-opera sa pribadong klinika na yon? Wala tayong pera, mahal. Baka pwedeng pag-usapan muna natin ito. Pakiusap ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Tumingala siya sa asawa, naghahanap ng kahit katiting na init sa mga mata nito, ang parehong mga mata na nangako sa kanya ng kalinga. Noong tinalikuran niya ang marangyang buhay sa piling ng kanyang ama para lamang sumama rito sa hirap. Isang matunog na singhal ang isinagot ni Anton. Pera? Huwag mong intindihin ang pera. Nakahanap ako ng paraan. Ang mahalaga ay matanggal ang cyst na yan bago pa mahawa ang bata. Kung talagang mahal mo ang anak natin, pipirma ka. O baka naman gusto mong maging mitya ng buhay niya ang katigasan ng ulo mo? Ang bawat salita ni Anton ay puno ng gaslighting. Ginagamit ang pagmamahal ni Maya bilang sandata para pasunurin ito. Sa likod ng kanyang mga salita ay ang tago at madilim na balak. Isang patibong na dahan-dahang sumasakal sa babaeng walang ibang hangad kundi ang mabuo ang kanilang pamilya. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. May dala itong maruming basahan na itinapon nito sa harap ni Maya. Tama na ang daldal. Pirmahan mo na yan para matapos na. At pagkatapos, linisin mo ang banyo sa itaas. May darating akong mga bisita bukas para sa mahjong. Ayaw kong makarinig ng kahit anong reklamo sa'yo. Napakaswerte mo na nga at pinatira ka pa namin dito kahit na wala kang dalang kahit anong yaman mula sa tatay mo. Ang pangungutya sa boses ng matanda ay tila isang laso na humahalo sa hangin. Para sa kanila, si Maya ay hindi asawa o manugang, kundi isang kasambahay na walang bayad. Isang kagamitang pwedeng itapon kapag hindi na kailangan dahil sa takot at sa labis na pagnanais na protektahan ng kanyang anak. Nanginginig na kinuha ni Maya ang panulat. Hindi niya alam na sa bawat kurit ng tinta sa papel na yon, nilalagdaan niya ang sarili niyang kapahamakan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang malungkot na sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan na tila nagbibigay ng babala na hindi niya maunawaan. Nang sumapit ang gabi,
Dinala siya ni Anton sa isang liblib at madilim na klinika sa labas ng lungsod. Ang amoy ng gamot at ang lamig ng paligid ay nagdulot ng kilabot sa balat ni Maya. Pinahiga siya sa isang matigas na kama. Ang kanyang mga kamay ay tila nanlalamig habang tinitignan ang kisameng puno ng mga bitak. Isang nurse na may takip sa muka ang lumapit sa kanya. May hawak itong hiringgilya na puno ng malinaw na likido. "Matulog ka na, Maya. Paggising mo, maayos na ang lahat," bulong ni Anton bago ito lumabas ng silid. Ngunit ang boses niya ay wala ng tamis. Tanging isang tuyong tono na tila nagmamadaling matapos ang isang obligasyon. Habang itinutusok ang karayom sa kanyang braso, naramdaman ni Maya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang pinto ng silid ay bahagyang bumukas. Sa kabila ng lumalabo niyang paningin, nakita niya ang anino ni Anton na may kasamang isang babae. Ang pamilyar na boses ni Clara, ang matalik na kaibigan ni Anton, ay pumailan lang sa tahimik na silid, puno ng malisya at katusuhan. "Siguraduhin mong hindi nagigising ang batang yan, Anton. Ayaw kong magkaroon ng kahati ang anak ko sa atensyon mo. Kapag nawala na ang sagabal na yan, mas madali na nating mapapalayas ang babaeng yan sa buhay mo," sabi ni Clara, na sinundan ng isang mahinhin ngunit nakakangilabot na tawa. "Huwag kang mag-alala, mahal. Ang gamot na itinurok sa kanya ay hindi para sa operasyon. Sa loob ng ilang oras, magsisimula ang pag-labor niya ng maaga. Ang bata ay hindi makakaligtas at si Maya, iisipin niya na aksidente ang lahat. Siya ang sisisihin ko hanggang sa kusa siyang umalis o mabaliw sa lungkot," sagot ni Anton. Ang kanyang tinig ay puno ng kataksilan na walang kapantay. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Maya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bumangon at saktan ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang kanyang dila ay bumigat at ang kanyang mga mata ay tuluyan ng pinalubog ng gamot. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang isipan, ang tanging natira ay ang huling sipa ng kanyang anak. Isang mahina at tila nagpapaalam na paggalaw. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Ang malamig na sahig ng klinika ay naging saksi sa kanyang tahimik na pagtangis sa loob ng kanyang sariling isipan. Paano nagawa ng taong minahal niya na ituring siyang basura? Paano nagawang itapon ng isang ama ang sarili niyang dugo at laman para lamang sa pansariling kaligayahan? Habang ang dilim ay tuluyang bumabalot sa kanya, isang huling pangako ang nabuo sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Kung ito na ang katapusan ng malambot na si Maya, ito naman ang simula ng isang bagyo na walang ititira. Habang ang bawat patak ng pawis at luha ay humahalo sa lamig ng silid, isang tanong ang naiwang nakabitin sa hangin. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang hapdi bago ito maging isang apoy na tutupok sa lahat ng nagkanulo sa kanya? Naiwan si Maya sa gitna ng katahimikan, isang anino ng babaeng minsang nangarap, habang ang kanyang puso ay unti-unting nagiging kasing lamig ng bakal. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa isang trahedyang wala pang nakakaalam. Ngunit sa loob ng silid na yon, isang masamang binhi ng paghihiganti ang nagsimulang mag-ugat sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat hininga ni Maya ay tila paglunok ng maliliit na piraso ng bubog. Ang dilim na bumabalot sa kanyang paningin ay hindi payapa. Ito ay isang malapot at itim na dagat na pilit siyang nilalamon. Ngunit sa gitna ng epekto ng gamot, may isang maliit na kislap ng liwanag na tumangging mamatay, ang instinct ng isang ina na protektahan ng buhay sa kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na nauubusan na siya ng oras. "Gising, Maya! Pakiusap!
Kailangang lumaban ka. Isang pabulong na boses ang pumasok sa kanyang pandinig. Hindi iyon boses ni Anton, at mas lalong hindi kay Clara. Iyon ay boses ng isang babaeng puno ng takot, ngunit may determinasyon. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Ang paligid ay umiikot, ngunit nakita niya ang mukha ng nurse na nag-inject sa kanya kanina. Hawak nito ang kanyang kamay ng mahigpit. Ako si Maria, ang tatay mo, si Don Vicente. Tinulungan niya ang pamilya ko noon. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Tubig lang ang itinurok ko sa'yo, hindi ang pampalaglag na gusto ni Anton. Pero kailangan nating kumilos ngayon din dahil babalik sila. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Maya. 10 taon niyang tinalikuran ang kanyang ama dahil sa pag-ibig sa isang lason na katulad ni Anton. Ngayon, sa bingit ng kamatayan, ang pangalang iyon ang naging tanging sandigan niya. Sa tulong ni Maria, pilit na ibinangon ni Maya ang kanyang nanghihinang katawan. Ang bawat galaw ay isang kalbaryo. Ang kanyang tiyan ay kumukirot sa sobrang tensyon, ngunit ang kanyang isip ay naging kasing talim ng kidlat. Inabot ni Maria ang isang lumang cellphone. Tumawag ka na. Sabihin mo kung nasaan tayo. Nanginginig ang mga daliri ni Maya habang pinipindot ang numerong hindi niya kailanman nalimutan. Sa bawat tunog ng pagring, tila lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Nang sa wakas ay may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Don Vicente, na dati ay puno ng awtoridad, ay naging basag at puno ng pag-aalala nang marinig ang hikbi ng kanyang anak. Papa, iligtas niyo po kami. Ang anak ko. Iyon lamang ang nakayanan niyang sabihin bago niya narinig ang papalapit na mga yabag ng sapatos sa labas ng silid. Ang tunog ng mga hakbang sa semento ay tila papalapit na hatol ng kamatayan. Mabilis na itinago ni Maria ang cellphone at itinulak ang kama ni Maya patungo sa isang madilim na sulok ng klinika na natatakpan ng mga lumang kagamitan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Babala ng nurse. Bumukas ang pinto. Pumasok si Anton kasama ang doktor na binayaran niya. Ang kanilang mga muka ay walang bakas ng konsensya. Tanging ang pagkainip na matapos ang kanilang madilim na transaksyon. Nasaan na siya? Bakit wala siya sa kama? Ang boses ni Anton ay puno ng galit. Lumingon siya kay Maria na nanginginig na nakatayo sa gilid. Nasaan ang asawa ko? Dinala ko po siya sa kabilang silid para sa huling pagsusuri, sir. Pagsisinungaling ni Maria, ang kanyang boses ay tila manipis na sinulid na malapit ng maputol. Habang nagtatalo ang dalawa, isang malakas na tunog ng pagbangga ng sasakyan sa gate ng klinika ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi iyon basta aksidente. Iyon ay ang pagdating ng mga tauhan ni Don Vicente. Sa loob ng ilang segundo, ang klinika na dati ay tahimik ay naging pugad ng kaguluhan. Narinig ni Maya ang sigawan, ang pagkalabog ng mga pinto, at ang tunog ng mga gamit na nagbabagsakan. Sa gitna ng kalituhan, isang mitya ang sinilaban. Isang gasera sa gilid ng imbakan ang sadyang itinumba ng isa sa mga tauhan ni Don Vicente para gumawa ng diversyon. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa mga tuyong kurtina at mga lumang papel. Ang init ay nagsimulang yumakap sa paligid. Ang usok ay naging makapal at maitim. Tila isang kumot na nagnanais na itago ang katotohanan. Sunog! May sunog! Sigaw ng mga tao sa labas. Nakita ni Maya, mula sa kanyang pinagtataguan si Anton na nagmamadaling lumabas, hindi para hanapin siya, kundi para iligtas ang sarili nitong balat. Walang lingon-lingon, iniwan ng lalaking pinangakuan siya ng habang buhay ang kanyang asawa sa gitna ng naglalagablab na gusali. Ang huling nakita ni Maya kay Anton ay ang anino nito na tumatakbo palayo. Kasunod si Clara na tumatawa pa sa gitna ng panganib. Maya! Isang matipunong bisig ang bumuhat sa kanya. Iyon ay ang kanang kamay ng kanyang ama. Sa gitna ng nagngangalit na apoy,
Inilabas siya sa klinika. Ang huling sulyap ni Maya sa gusali ay ang paglamon ng apoy sa silid, kung saan siya muntik nang mawalan ng anak. Ang apoy na yon, ang magiging libingan ng lumang Maya. Ang mahina, ang uto-uto, ang biktima. Isinakay siya sa isang itim na sasakyan kung saan naghihintay ang kanyang ama. Pagkakita sa kanya, niyakap siya ni Don Vicente ng mahigpit. Ang mga luha ng matanda ay pumatak sa balikat ng anak. Patawarin mo ako, anak. Hindi na kita hahayaang saktan muli. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Maya mula sa bintana ang klinika na tuluyan ng nilalamon ng apoy. Sa malayo, nakatayo si Anton at Clara. Pinapanood ang sunog na may ngiti sa kanilang mga labi. Naniniwalang ang kanilang problema ay naging abo na. Hindi nila alam, ang apoy na yon ay hindi naging mitya ng kamatayan, kundi ang apoy ng isang bagong pagsilang. Ngunit ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay biglang naputol. Ang nurse na si Maria, na kasama rin nilang tumakas, ay mabilis na kinapkapan ng tiyan ni Maya. Ang mukha nito ay namutla. Ang portable na monitor na dala nito ay itinapat sa tiyan ni Maya. Ang tunog ng tibok ng puso ng sanggol na kanina ay mabilis at malakas, ay biglang naging mabagal, papahina, hanggang sa isang mahaba at nakakangilabot na katahimikan ang namayani sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan. Hindi, "Baby, huwag. Lumaban ka." Bulong ni Maya, ang kanyang kamay ay nakadiin sa kanyang tiyan. Pilit na hinahanap ang kahit anong senyales ng buhay. Ngunit ang monitor ay nanatiling tahimik, tila isang malupit na biro ng tadhana pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan para makatakas. Ang dilim ay tila bumalik muli, mas matindi at mas malamig kaysa sa epekto ng anumang gamot. Sa gitna ng bilis ng sasakyan at sa hagulgol ng kanyang ama, si Maya ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng emosyon, napapalitan ng isang matigas at nakakatakot na determinasyon. "Victoria, ang kumpanyang itinayo niyo? O mas tamang sabihin na ang kumpanyang ninakaw niya sa'yo ay naghihingalo na." Ang asawa niyang si Clara ay mas mabilis gumastos kaysa sa bilis ng pagkita nila. "They are desperate for an investor. They are desperate for you." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victoria. Desperate, isang salkabanata 4, ang pain para sa buhaya. Ang bulwagan ng Manila Grand Hotel ay punong-puno ng halita na naging pagkain ko sa loob ng maraming taon. Ngayon, ibabalik ko sa kanila ang bawat sentimo ng desperasyong yon na may kasamang interes. "I have to remind you, Victoria," imuyak ng mamahaling pabango, at ang kinang ng mga diamanteng tila nakikipagpalseryosong dagdag ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay lumapit sa kamay ni Victoria, ngunit nanatili sa distigsahan sa liwanag ng malalaking chandelier sa kisame. Ngunit sa likod ng marangyang tugan siyang nagpapakita ng respeto. "The moment you step on that plane, Maya is officially dead. But your emotions, they might not be as dead as you think. Be careful." Tumingin si Victoria sa kanyang tug ng biolin at ang malambing na tunog ng pag-uumpugan ng mga kristal na baso. Neck scarf, itinago nito ang isang maliit na peklat sa kanyang leeg. Ang alaala ng Gab, naroon ang isang hangin ng pagkukunwari na tanging ang mga sanay sa mundong ito ang making halos mawalan siya ng hininga sa klinika. "Maya died 10 years ago in that fire, Gabriel." Ang babaak kaamoy. Ito ang gabi ng Kala for Grace. To isang charity auction kung saan ang mga makapangyarihan ay sasakay sa eroplano, bukas ay isang estranghero na hindi nila kailanman makikilala. Ang nagtitipon upang ipakita ang kanilang yaman sa ilalim ng maskara ng pagtulong. Saunit sa loob-loob niya, naramdaman ni Victoria ang isang pamilyar na kaba. Hindi gitna ng karamihan, lula ng isang kulay pulang gown na gawa sa seda. Naroon si Clara. Pinito ka ba ng takot, kundi ang kaba ng isang mangangaso
na nakikita na ang kanyang bipilit niyang magmukhang isang tunay na donya. Ang kanyang mga braso ay puno ng mabibigat na giktima mula sa malayo. Inabot niya ang report na dala ni Gabriel. Sa gitna ng mga pahina ay hintong alahas at ang kanyang boses ay sadyang nilalaksan upang mapansin ng lahat. Ang litrato ni Anton at Clara sa isang social event sa Manila. Mukha silang masaya. Suot ang sa tabi niya. Si Anton ay nakatayo ng tuwid sa kanyang itim na tuxedo. Pilit na it. Mga mamahaling hiyas na galing sa pawis at dugo ni Maya. Isinara ni Victoria ang folder nang inatago ang pagod at ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa unti-unti ng pagguho ng kanyang negosyo, may diin. Ang tunog ng pagtikom ng papel ay tila isang panimulang hudyat ng dig. Hon, tignan mo silang lahat. Sinasamba nila tayo. Pabulong na sabi ni Clara habaan. Kinabukasan, sa loob ng first-class cabin ng eroplano, nakatingin si Victoria sa ibaba ang humihigpit ang kapit sa braso ni Anton. Hindi napansin ni Clara na ang kanyang asawa ay Ab. Habang lumalayo ang lupa ng New York, hawak niya ang kamay ni Leo na mahimbing na natala sa paghahanap ng sino mang maaaring maging sagot sa kanyang lumulubog na kumpanya. Biglang utulog sa tabi niya. Sa tapat niya, binabasa ni Gabriel ang mga legal na dokumento para sa pagpaparehise tumigil ang musika at ang lahat ng atensyon ay natuon sa malaking pinto ng bulwagan, tro ng kanilang bagong investment firm sa Pilipinas. Gabriel, tawag niya nang hindi inaalis ang tingin sa bila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang pumasok ang isang babae na ang kagandahan ay tila isang intana. Yes, Victoria? Ipaghanda mo ako ng schedule ng pakikipagkita sa mga creditors ni Anton. Gusto kong ako ang unang makakaalam kapag hiningi na nila ang huling sumpa at biyaya sa iisang pagkakataon. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay esentimo ng lalaking iyon. And one more thing. Make sure Clara hears about the arrival of a Miss Esmeralda na yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa ibabaw ng makintab na marmerious and wealthy female investor from New York. Pakagat mo sa kanya ang pain. Tumango si Gabriel, angol ay lumilikha ng isang ritmo ng autoridad at misteryo. Siya si Victoria. Ang baba kanyang mga mata ay kumislap sa bilis ng plano ni Victoria. Consider it done. We land in 12 naging usap-usapan sa buong syudad simula nang dumating siya mula sa Amerika. Nang hours. Nang lumubog ang araw sa labas ng bintana ng eroplano, UNT unit sa likod ng malamig na titig na yon, naroon ang kaluluwa ni Maya na tinitunting nababalot ng kadiliman ang kalangitan. Ipinikit ni Victoria ang kanyang mga mata at tingnan ang kanyang mga kaaway na tila mga insekto. Sino siya? Pabulong natan sa kanyang pandinig. Tila naririnig niya muli ang huling halakhak ni Clara. 10 taon na angong ni Anton. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ni Victoria. May kung anong pamilyar sa nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan. Ang bawat alaala ng pang-aapi ay nagiging gasolina na nagpapanatili sa apoy ng kanyang determinasyon. Pag mga mata ng babaeng iyon, isang bagay na gumigising sa isang alaala na pilit niyang ibinaon sa limot 10 taon na ang nakakalipas. Ngunit ang Maya na kilala niya ay isang baba niya sa Ninoy Aquino International Airport. Ang init ng hanging Maynila ay tila sumalubong sa kanya bilang basahan habang ang babaeng ito ay isang reyna. Hindi nagtagal, lumapit si Anton kay isang hamon. Suot ang kanyang itim na terno at mamahaling salamin. Bawat hakbang niya sa Victoria nang mag-isa habang abala si Clara sa pakikipagtsismisan sa ibang mga pansahig ng airport ay tila isang deklarasyon ng pagbabalik ng tunay na nagmamay-ari. Habang naglalakad patungo sa naghihintay na sasakyan, isang pamilyar na billboard ang nakauhin. Ginamit ni Anton ang kanyang pinakamitong ngiti
Ang ngiting dati ay nakapagakuha ng kanyang pansin sa labas ng gusali. Doon, nakapaskil ang mukha ni Anton pahulog sa puso ni Maya. Isang karangalan na makaharap ang tanyag na Victoria bilang Entrepreneur of the Year. Isang matalim na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Victoria. Enjoy the view from the top while you still can, Anton. Bulong niya sa hangin. Because ako si Anton, ang CEO ng Golden Crest. Narinig ko ang iyong husay sa pag-invest at baka I'm here to make sure that when you fall, there will be no one left to catch you. Biglang tumunaling interesado ka sa isang kumpanyang may matatag na pundasyon at malaking potensyal. Panimula ni Og ang cellphone ni Gabriel. Tiningnan niya ang screen at bahagyang kumunot ang noo nito. Anton, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tono. Tila ipinaparamdam niya na siya ago ipinakita ang mensahe kay Victoria. Isang anonymous na email ang kadarating lang na naglalaman ng isang ang gumagawa ng pabor kay Victoria. Tumingin si Victoria sa kanya. Isang mapaglarong ng ngiti ang sama dress at isang petsa. Ang petsa ng anibersaryo ng kasal ni na Anton at Clara, nagilay sa kanyang mga labi. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sampaganapin sa susunod na linggo. They are celebrating Victoria. Sa lumang mansyon ni Aline ang lalaking ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti ay isang puta, Don Vicente, na kinamkam nila. Sabi ni Gabriel, ang paghinga ni Victoria ay bumigat. Ang mansye na pinakamainam na isilbi ng malamig. CEO Anton. Napakarami ko nang yon ng kanyang ama. Ang lugar kung saan siya lumaki, doon magdiriwang ang mga traidor? Ang narinig tungkol sa'yo, sabi nila, napakahusay mo raw kumuha ng kung anong gusto mo. Sa kahit kanyang kamao ay muling humigpit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Tila isang anong paraan. Tugon ni Victoria, ang kanyang boses ay malambing ngunit may talim na hindi lawa bago ang isang malakas na bagyo. Very well, sabi ni Victoria. Ang boses ay agad mahahalata. Bahagyang natigilan si Anton. Business is a tough world, Victoria. Kail puno ng nakakangilabot na katiyakan. Ipadala mo ang pinakamahal na bouquet ng puting bulaklak sa party na yan. Walang pangalan. Just a note that says, napastangang maging matapang. Pero sa likod ng tagumpay ko, may isang malungkot na nak is never truly buried. Ang bulwagan ng Manila Grand Hotel ay punong-puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga diamanteng, tila nakikipagpaligsan sa liwanag ng malalaking chandeliers sa kisame. Ngunit sa likod ng maranyang tugtog ng biolin at ang malambing na tunog ng pag-uumpugan ng mga kristal na baso, naroon ang isang hangin ng pagkukunwari na tanging ang mga sanay sa mundong ito ang makakaamoy. Ito ang gabi ng Gala for Grace, isang charity auction kung saan ang mga makapangyarihan ay nagtitipon upang ipakita ang kanilang yaman sa ilalim ng maskara ng pagtulong. Sa gitna ng karamihan, lulan ng isang kulay pulang gown na gawa sa seda, naroon si Clara. Pinipilit niyang magmukhang isang tunay na donya. Ang kanyang mga braso ay puno ng mabibigat na gintong alahas at ang kanyang boses ay sadyang nilalaksan upang mapansin ng lahat. Sa tabi niya, si Anton ay nakatayo ng tuwid sa kanyang itim na tuxedo, pilit na itinatago ang pagod at ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa unti-unti ng pagguho ng kanyang negosyo. Hon, tignan mo silang lahat, sinasamba nila tayo, pabulong na sabi ni Clara habang humihigpit ang kapit sa braso ni Anton. Hindi napansin ni Clara na ang kanyang asawa ay abala sa paghahanap ng sino mang maaaring maging sagot sa kanyang lumulubog na kumpanya. Biglang tumigil ang musika at ang lahat ng atensyon ay natuon sa malaking pinto ng bulwagan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang pumasok ang isang babae na ang kagandahan ay tila isang sumpa at biyaya sa iisang pagkakataon. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay esmeralda
na yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa ibabaw ng makintab na marmol ay lumilikha ng isang ritmo ng awtoridad at misteryo. Siya si Victoria, ang babaeng naging usap-usapan sa buong syudad simula nang dumating siya mula sa Amerika. Ngunit sa likod ng malamig na titig na yon, naroon ang kaluluwa ni Maya na tinitingnan ng kanyang mga kaaway na tila mga insekto. Sino siya? Pabulong na tanong ni Anton. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ni Victoria. May kung anong pamilyar sa mga mata ng babaeng yon. Isang bagay na gumigising sa isang alaala na pilit niyang ibinaon sa limot 10 taon na ang nakakalipas. Ngunit ang Maya na kilala niya ay isang babaeng basahan, habang ang babaeng ito ay isang reyna. Hindi nagtagal, lumapit si Anton kay Victoria nang mag-isa habang abala si Clara sa pakikipagtsismisan sa ibang mga panauhin. Ginamit ni Anton ang kanyang pinakamitong ngiti. Ang nangiting dati ay nakapagpahulog sa puso ni Maya. Isang karangalan na makaharap ang tanyag na Victoria. Ako si Anton, ang CEO ng Golden Crest. Narinig ko ang iyong husay sa pag-invest at baka sakaling interesado ka sa isang kumpanyang may matatag na pundasyon at malaking potensyal. Panimula ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tono. Tila ipinaparamdam niya na siya ang gumagawa ng pabor kay Victoria. Tumingin si Victoria sa kanya. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sampalin ang lalaking ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang paghihiganti ay isang putahe na pinakamainam na isilbi ng malamig. CEO Anton, napakarami ko nang narinig tungkol sa'yo. Sabi nila, napakahusay mo raw kumuha ng kung anong gusto mo sa kahit anong paraan. Tugon ni Victoria. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may talim na hindi agad mahahalata. Bahagyang natigilan si Anton. Business is a tough world, Victoria. Kailangang maging matapang. Pero sa likod ng tagumpay ko, may isang malungkot na nakaraan. Alam mo ba, nawalan ako ng asawa 10 taon na, ang nakakalipas sa isang trahedya. Hanggang ngayon, dinadala ko ang sakit na yon. Halos mabulunan si Victoria sa kanyang iniinom na champagne. Ang kapal ng mukha ni Anton na gamitin ang kamatayan ng kanyang asawa upang makakuha ng simpatiya at pera ay hindi mapapantayan. Nakikiramay ako, sabi ni Victoria, habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang baso sa labi. Ngunit ang balita ko ay may bago ka ng asawa. Mukhang mabilis ang iyong pag-usad mula sa sakit na yon. Lalong lumapit si Anton, hinahayaan ang kanyang pabango na humalo sa hangin sa paligid ni Victoria. Ang buhay ay kailangang magpatuloy, pero ang puso, minsan ay naghahanap ng bagong dahilan para tumibok. Victoria, naniniwala ako na ang ating pagtatagpo ay hindi isang aksidente. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita ni Gabriel ang lapit ni Anton kay Victoria. Agad siyang naglakad patungo sa kanila. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang tahimik na babala. Nang makarating siya, itinuon niya ang kanyang kamay sa likod ni Victoria. Isang hawak na puno ng proteksyon. Victoria, we have another appointment in 10 minutes. I believe we've shared enough time with this gentleman. Malamig na sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Anton. Of course, Gabriel, sabi ni Victoria. Tumingin siya kay Anton sa huling pagkakataon. Mr. Anton, bago ako umalis, may isang payo ako sa'yo. Siguraduhin mong ang mga pundasyon ng iyong kumpanya ay hindi nakatayo sa ibabaw ng mga lihim at kasinungalingan. Dahil kapag ang lupa ay niyanig, ang unang bumabagsak ay ang mga bahay na walang katotohanan. Naiwang tulala si Anton habang pinapanood ang paglayo ni Victoria at Gabriel. Ang bawat hakbang ng babae ay tila isang pasabog na iniwan sa kanyang isipan. Hindi niya malaman kung bakit pakiramdam niya ay hinubaran siya ng kanyang dangal
sa harap ng babaeng ito. Samantala, sa labas ng hotel, habang papasok sila sa sasakyan, naramdaman ni Victoria ang panginginig ng kanyang mga kamay. Agad na hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga daliri. Pinapakalma ang bagyong nagngangalit sa loob niya. "You were amazing, Victoria. You held it together," bulong ni Gabriel. "The way he talked about me, as if I was just a tragic story to win over investors. It turns my stomach, Gabriel." Sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng galit. "Then, let's make sure his story ends with a real tragedy this time. The financial records of his mother, Doña Carmen, just came in. She's been using the company's emergency funds for her gambling debts. This is the crack we've been waiting for." Bumalik ang sigla sa mga mata ni Victoria. Ngunit bago pa man makasagot ang babae, tumunog ang cellphone ni Gabriel. Isang text message mula sa isang unknown number ang dumating. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Ipinakita niya ang screen kay Victoria. Ang text ay naglalaman ng isang litrato. Ang litrato ni Victoria na pumasok sa hotel kanina. Ngunit may isang bilog sa kanyang leeg, doon sa bahaging itinatago ng kanyang scarf. Kasunod nito ang isang mensahe. "Nahanap din kita, Maya. Akala mo ba ay madali kang makakatakas sa apoy?" Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing bigat ng tingga. Sino ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan? Ang bawat plano ni Victoria ay biglang nanganib. Ang mga ngaso ay tila naging biktima sa loob lamang ng isang segundo. "Victoria, we need to leave. Now," sabi ni Gabriel sa driver. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Habang pilit niyang tinitignan ang bawat sasakyang nakapaligid sa kanila sa dilim ng gabi. Ang loob ng sasakyan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang malalim at mabilis na paghinga ni Victoria ang maririnig. Ang malamig na screen ng cellphone ni Gabriel ay tila isang nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang mga mata. Maya. Ang pangalang iyon ay isang multo na pilit niyang ibinaon sa ilalim ng 10 taon ng paghihirap, ngunit ngayon ay muling bumangon upang saksakin siya sa likod. "Victoria, huminga ka. Tumingin ka sa akin." Ang boses ni Gabriel ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad, habang mahigpit niyang hinahawakan ang nanginginig na mga kamay ng babae. "Hindi tayo pababayaan. Hahanapin natin kung sino ang may gawa nito. Alam nila, Gabriel. Alam nila ang tungkol sa peklat. Walang ibang nakakaalam niyan kundi ang mga tao sa klinika noong gabing iyon." Bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas sa lalamunang nanunuyo sa takot. Ang bawat anino sa labas ng bintana ng sasakyan ay tila isang mata na nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon na muli siyang itapon sa apoy. Mabilis na nag-type si Gabriel sa kanyang sariling telepono. Tinatawagan ang kanyang mga security contacts sa Amerika at dito sa Maynila. "I want a full sweep of the gala's guest list and CCTV. Check every burner phone activated within a 2-kilometer radius. Now." Sa kabila ng takot, unti-unting bumalik ang bagsik sa mga mata ni Victoria. Hindi siya pwedeng bumigay. Hindi ngayon. Hindi tayo pwedeng umurong, Gabriel. Kung sino man ang nagpadala nito, gusto nilang matakot ako. Gusto nilang magtago ako. Pero hindi na ako ang dating Maya na iiyak na lamang sa isang sulok. "Anong plano mo?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. "Gagamitin natin ang lason laban sa kanila," sagot ni Victoria habang pilit na pinapakalma ang kanyang puso. "Alam nating si Doña Carmen ang pinakamahina at pinakamatakaw na link sa pamilyang iyon. Ang kanyang bisyo sa pagsusugal ang uubos sa natitirang hininga ng Golden Crest. Kung may nagbabanta sa akin, uunahan ko silang wasakin ang lahat ng mahalaga sa kanila." Kinabukasan, sa loob ng isang eksklusibong underground casino sa Makati, naroon si Doña Carmen. Ang matanda ay tila isang buwayang naghihintay
ng biktima sa ibabaw ng mesa ng bakarat. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at ang kanyang mga daliri na may suot na malalaking ruby ay nanginginig sa tuwing binubuklat ang mga baraha. Hindi niya alam na ang bawat panalo niya sa mga nakaraang gabi ay isang pain na maingat na inilatag ni Victoria. Sa isang madilim na sulok, nakatayo ang isang lalaking inupahan ni Gabriel, isang profesional na shark na nagpapanggap na isang mayamang negosyante. Lumapit ito kay Doña Carmen at nag-alok ng isang pustahan na hindi kayang tanggihan ng matanda. Mukhang sinuswerte kayo ngayong gabi, Doña Carmen. Bakit hindi natin itaas ang stakes? Isang laro, isang pirma, laban sa halagang kayang magsalba sa kumpanya ng anak nyo. Hamon ng lalaki habang inilalapag ang isang tsekeng may nakakalulang halaga. Ang kasakiman ni Doña Carmen ay naging kasing linaw ng kristal nang hindi nag-iisip ng malalim at sa pag-aakalang ang swerte ay nasa kanyang panig, itinuon niya ang lahat ng kanyang natitirang pondo, mga pondong ninakaw niya mula sa payroll ng Golden Crest sa isang huling baraha. Ang tunog ng paglapag ng huling baraha sa ibabaw ng berdeng tela ay tila isang tunog ng guillotine. Talo ang Donya. Hindi maaari. Mandaraya kayo. Gaw ng matanda. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngunit ang mga security ng kasino ay mabilis na humarang. Ang dokumentong pinirmahan niya ay hindi lamang isang utang sa sugal. Ito ay isang kasunduan na naglilipat ng kanyang mga shares sa kumpanya bilang prenda. Habang nagaganap ang kaguluhan, si Victoria ay nasa loob ng isang madilim na silid sa tapat ng kasino. Pinapanood ang lahat sa pamamagitan ng isang surveillance camera. Walang emosyon ang kanyang muka. Tila isang estatwa ng hustisya na walang awa. Isang hakbang na lang, Anton. Isang hakbang na lang at magsasama-sama kayo sa kalsada. Bulong ni Victoria. Ngunit ang kanyang panandaliang tagumpay ay naputol nang muling tumunog ang cellphone ni Gabriel. Sa pagkakataong ito hindi text, kundi isang video file. Nanginginig ang kamay ni Gabriel habang binubuksan ang video. Ipinakita roon ang isang parke sa New York. Ang parkeng laging pinupuntahan ni Leo kasama ang kanyang yaya. Sa video, makikita ang isang anino ng lalaki na nakatayo sa likod ni Leo. Hawak ang isang pulang lobo. Ang video ay nagtatapos sa isang malapit na kuha ng mukha ni Leo na tumatawa, habang ang isang boses ay bumubulong sa background. Ang ganda ng anak mo, Maya. Mukhang nakuha niya ang mga mata ng kanyang ama. Ang baso ng champagne na hawak ni Victoria ay bumagsak sa sahig. Ang mga kristal ay nagkalat sa paligid ng kanyang mga paa. Ang tunog ng pagbasag ay tila isang hiyaw ng kanyang nawawasak na puso. Hindi lang siya ang pinupuntirya. Ang kanyang buhay, ang kanyang dahilan para huminga. Ang kanyang anak ay nasa panganib. Gabriel, si Leo. Ang tanging nasabi ni Victoria bago siya tuluyang nawalan ng lakas at napasandal sa dibdib ng lalaki. Agad siyang sinalo ni Gabriel. Ang kanyang mga bisig ay naging isang matibay na pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa mundo. I've already called New York. Leo is safe, Victoria. Inilikas na sila ng mga tauhan ko bago pa matapos ang video na ito. He's in a safe house now. I swear on my life no one will touch him. Tumingala si Victoria kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may kasamang apoy na mas mainit pa sa sunog 10 taon na ang nakalipas. Sino sila, Gabriel? Sino ang gumagawa nito? Kung si Anton ito, papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi si Anton ang may gawa nito, Victoria. Masyadong bobo si Anton para sa ganitong katalinuhan. Seryosong sagot ni Gabriel. Ito ay gawa ng isang taong matagal nang nakatingin sa atin mula sa dilim. Isang taong hindi natin inaasahan. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang bawat patak sa bintana ay tila isang paalala na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o kumpanya.
Ito ay isang digmaan para sa buhay at kamatayan. Sa gitna ng katahimikan, may isang mahinang kumatok sa pinto ng kanilang safe house. Ang tunog ng 3 sunod-sunod na katok ay tila isang hudyat. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kanyang baril at hinarang si Victoria sa kanyang likuran. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, isang figura ang tumambad sa kanila sa ilalim ng dilim ng pasilyo. Ang liwanag mula sa kidlat ay tumama sa mukha ng taong pumasok at ang puso ni Victoria ay tila tumigil sa pagtibok. "Ikaw?" Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Victoria. Ang liwanag mula sa matalim na kidlat ay sandaling nagbigay ng kulay sa madilim na pasilyo. At doon, sa pagitan ng mga patak ng ulan at hagupit ng hangin, nanlaki ang mga mata ni Victoria. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, basang-basa at nanginginig sa takot, ay hindi isang kaaway. Siya ang babaeng naging tulay ni Victoria patungo sa kanyang bagong buhay 10 taon na ang nakalilipas. "Maria?" Ang pabulong na tawag ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang emosyon. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang baril, ngunit nanatiling alerto ang kanyang bawat kalamnan. Mabilis na pumasok si Maria sa loob at isinara ang pinto. Ang tunog ng paglak ng bakal ay tila isang hudyat ng pansamantalang kaligtasan. "Maya, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ninakaw nila ang mga gamit ko. Ang lumang cellphone ko na naglalaman ng mga litrato mo bago ang operasyon. Kinuha nila." Ang boses ng nurse ay basag, puno ng pagsisisi habang humihikbi siya sa gitna ng sala. Agad na kinuha ni Victoria ang isang tuyong kumot at ibinalot ito sa balikat ni Maria. Sa kabila ng panganib na dala nito, hindi nagawa ni Victoria na magalit sa babaeng nagligtas sa kanya at sa kanyang anak mula sa naglalagablab na klinika. "Sino Maria? Sinong kumuha?" "Hindi ko alam ang pangalan niya, pero madalas ko siyang makita sa paligid ng mansyon ni na Anton nung mga nakaraang linggo. Isang lalaking may malaking peklat sa mukha. Maya, natatakot ako para sa'yo. Alam nila ang lahat. Alam nilang ikaw ang babaeng namatay na dapat sa sunog." Paliwanag ni Maria habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa hawak na baso ng tubig. Tumingin si Victoria kay Gabriel. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mabibigat na kaisipan. Ang sikretong iningatan nila ng isang dekada ay tila isang pader na unti-unting nagkakabitak-bitak. Ibig sabihin, may espiya si Anton o si Clara na matagal nang nagmamanman. Seryosong saad ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang mapanganib na kislap. "Victoria, hindi na sapat na sirain lang natin sila sa pera. Kailangan nating ilantad ang kanilang mga baho bago pa nila tuluyang maggamit ang impormasyong ito laban sa'yo." "Tama ka, Gabriel," tugon ni Victoria. Ang kanyang boses ay muling naging matigas at malamig. "Kung gusto nilang maglaro ng madumi, ibibigay ko sa kanila ang isang impyernong hindi nila malilimutan. Bukas, pupunta ako sa butik kung saan laging nagpupunta si Clara. Panahon na para magkakilala kami ng malapitan." Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng may kasamang tindi ng init. Tila nakikiramay sa tensyong namumuo sa puso ni Victoria. Pumasok siya sa loob ng La Serena, ang pinakamahal na butik sa Greenbelt. Suot ang isang puting terno na nagpapakita ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa ibabaw ng malambot na carpet ay tila isang tunog ng paparating na bagyo. Sa dulo ng butik, naroon si Clara, napapalibutan ng mga sales assistants na tila mga alipin na sumasamba sa kanyang bawat utos. "Ayaw ko niyan. Masyadong mura ang tela. Hindi ba ninyo alam kung sino ako? Ako ang asawa ni Anton ng Golden Crest." Ang boses ni Clara ay umalingaw-ngaw, puno ng kayabangan at kawalan ng modo. "Mukhang hindi lamang ang panlasa mo sa damit ang kailangang ayusin, kundi pati na rin ang iyong pag-uugali, Mrs. Anton.
Ang malamig na boses ni Victoria ay bumasag sa eksena. Dahan-dahang lumingon si Clara. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng galit nang makita ang babaeng umagaw ng atensyon ng kanyang asawa noong nakaraang gabi. Ikaw na naman, anong ginagawa mo rito? At anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan sa harap ng mga taong ito? Lumapit si Victoria hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang layo nila sa isa't isa. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa masangsang na amoy ng kayabangan ni Clara. Karapatan? Sa mundong ito, Clara, ang pera at kapangyarihan ang nagbibigay ng karapatan. At base sa nakikita ko, ang kumpanya ng asawa mo ay tila isang barkong malapit ng lumubog. Baka sa susunod na buwan, kahit ang basahan sa butik na ito ay hindi mo na kayang bayaran. Namutla si Clara, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na handbag. Wala kang alam. Ang Golden Crest ay matatag. At ikaw ay isang estranghero lang na pakalat-kalat dito sa Maynila. Huwag mong isipin na porke mayaman ka ay matatakot mo ako. Isang mapait at nakakangilabot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victoria. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Clara at bumulong sa isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Alam mo ba, Clara? May isang kwento akong narinig tungkol sa isang babaeng namatay sa sunog 10 taon na ang nakalilipas. Sabi nila, ang mga multo ay hindi nananatiling tahimik kapag ang katarungan ay hindi pa nakakamit, lalo na kung ang pumatay sa kanila ay nagpapakasasa sa yamang hindi naman kanila. Halos matumba si Clara sa narinig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Anong sinasabi mo? Sino ka ba talaga? Ako? Tumawa ng bahagya si Victoria bago tumuwid ng to. Ako ang magiging pinakamasamang panaginip mo at pakisabi sa asawa mo ang bulaklak na ipinadala ko sa inyo. Simula pa lang yon ng paglalamay para sa inyong dalawa. Iniwan ni Victoria si Clara na nanginginig at hindi makapagsalita sa gitna ng butik. Paglabas niya, sinalubong siya ni Gabriel na kanina pa nakamasid mula sa malayo. Agad na hinawakan ni Gabriel ang siko ni Victoria. Inaalalayan itong pumasok sa sasakyan. You're shaking, Victoria, puna ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pinapakiramdaman ang bawat pintig ng pulso ng babae. Kailangan kong gawin yon, Gabriel. Kailangan kong makita ang takot sa kanyang mga mata. Sagot ni Victoria habang pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Pero tama si Maria. Alam nila ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kailangan nating bilisan ang pagbili sa mga utang ni Anton. Gusto ko, bago matapos ang linggong ito, ang mansyon ni Don Vicente ay muling magiging akin. Ngunit habang papalayo ang kanilang sasakyan, isang itim na van ang tahimik na sumunod sa kanila mula sa likuran. Sa loob ng van, isang lalaki na may malaking peklat sa muka ang may hawak na radyo. Target is on the move. She just confronted the wife. Wait for my signal to take the child's mother. Ang boses ng lalaki ay tila isang tuyong kaluskos ng dahon sa sementeryo. Hindi alam ni Victoria na habang inilalatag niya ang kanyang bitag para kay Clara at Anton, may isang mas malaking bitag ang unti-unti nang sumasara sa paligid niya. Isang bitag na hindi lamang maglalantad ng kanyang sikreto, kundi maaaring bawiin ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 10 taon. Ang bawat patak ng ulan na muling nagsimulang pumatak sa bintana ng sasakyan ay tila isang babala. Ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan ng pera at dangal. Ito ay naging isang karera para sa kaligtasan. Ang ulan ay tila naging isang nagngangalit na hayop na kumakalmot sa bintana ng sasakyan ni na Victoria. Ang bawat hagupit ng wiper sa salamin ay lumilikha ng isang ritmo ng kaba na sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Victoria. Sa likuran, ang itim na van ay nananatiling nakabuntot. Ang mga headlight nito ay tila dalawang nag-aapoy na mata ng isang lobong naghihintay ng tamang pagkakataon
upang sumakmal. Gabriel, hindi sila tumitigil. Bulong ni Victoria, ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa leather na upuan ng sasakyan. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakadikit at ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila naging kasing tigas ng bakal. Bigla niyang iniikot ang manibela patungo sa isang madilim at makitid na eskinita. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa basang aspalto ay lumikha ng isang matinding huni ng pagprotesta, ngunit hindi ito naging sapat upang maiwan ang kanilang mga tagasunod. "Yumuko ka, Victoria!" Sigaw ni Gabriel nang biglang bumilis ang itim na van at tinangkang banggain ang gilid ng kanilang sasakyan. Isang malakas na tunog ng pag-uumpugan ng mga bakal ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod ang paglipad ng mga piraso ng nabasag na salamin mula sa side mirror. Nawalan ng kontrol ang sasakyan ni na Victoria at sumampa ito sa gilid ng bangketa hanggang sa tuluyang huminto sa harap ng isang saradong bodega. Ang katahimikan pagkatapos ng pagbangga ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng ulan. Bago pa man makahinga si Victoria, bumukas ang pinto ng itim na van. Lumabas ang lalaking may malaking peklat sa mukha. May hawak itong isang bakal na pamaloo. Ngunit hindi siya nakalapit dahil mabilis na lumabas si Gabriel mula sa kabila. Ang kanyang tindig ay tila isang leon na handang pumatay upang protektahan ang kanyang reyna. "Huwag mong susubukang lumapit kung gusto mo pang makita ang sikat ng araw bukas." Ang boses ni Gabriel ay mababa, paos, ngunit puno ng panganib. "Ibigay mo sa amin ang babae, abogado. Wala kang laban sa amin." Ang boses ng lalaking may peklat ay tila isang tuyong kaluskos ng dahon sa sementeryo. Isang matinding suntok ang isinalubong ni Gabriel nang sumugod ang lalaki. Ang tunog ng laman na tumatama sa laman ay naging hudyat ng isang madugong labanan sa ilalim ng ulan. Habang nakakulong sa loob ng sasakyan, pinanood ni Victoria ang bawat galaw ni Gabriel. Ang kanyang tagapagtanggol ay tila hindi nakakaramdam ng sakit kahit na tinamaan ito ng bakal sa balikat. Sa bawat pagbagsak ni Gabriel, muli itong bumabangon ng mas matapang hanggang sa marinig ang malakas na tunog ng sirena ng pulis sa malayo. Dahil sa takot na mahuli, mabilis na bumalik ang lalaking may peklat sa van at pinasibad ito palayo. Iniiwan ang usok at ang amoy ng sunog na goma sa hangin. Agad na binuksan ni Gabriel ang pinto ni Victoria. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas at ang kanyang puting polo ay puno na ng putik at dugo. Ngunit ang unang bagay na ginawa niya ay ang hawakan ang mukha ni Victoria upang masigurong ligtas ito. "Are you okay? Nasaktan ka ba?" "Gabriel, ang balikat mo." Ang tanging nasabi ni Victoria bago niya hinila ang lalaki patungo sa isang mahigpit na yakap. Ang init ng katawan ni Gabriel sa gitna ng malamig na ulan ang nagpabalik sa kanyang katinuan. Samantala, sa loob ng mansyon ni Don Vicente, na ngayon ay tinitirhan ni na Anton, ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng alak. Nakaupo si Anton sa kanyang malaking silya sa library. Hawak ang isang lumang litrato ni Maya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkalito at takot. Pumasok si Clara na tila isang baliw. Ang kanyang makeup ay kalat-kalat dahil sa yak at ang kanyang buhok ay gulo-gulo mula sa engkwentro nila ni Victoria sa butik. "Anton, kailangan nating umalis dito. Ang babaeng yun, ang Victoria na yon. Alam niya ang tungkol sa sunog, alam niya ang tungkol kay Maya." Tili ni Clara habang itinatapon ang kanyang handbag sa sahig. Tumayo si Anton. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Tumahimik ka, Clara. Sinabi ko na sa'yo, patay na si Maya. Nakita natin ang abo ng klinika." Pero ang mga mata niya, Anton, ang paraan ng pagtingin niya sa akin, tila ba nakikita niya ang bawat kasalanang ginawa ko? At ang peklat, may nakita akong peklat sa leeg niya nang mahangin ang kanyang scarf. Patuloy ni Clara sa kanyang histerya. Ang salitang peklat ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Anton. Bigla niyang naalala ang gabi
Sa klinika 10 taon na ang nakalilipas, naalala niya ang bawat detalye ng katawan ni Maya. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang maliit na marka sa leeg ni Maya na nakuha nito noong bata pa siya dahil sa isang aksidente. Dahan-dahang kinuha ni Anton ang kanyang cellphone at tinawagan ang nurse na si Maria. Ang nurse na matagal na niyang hindi nakakausap. Ngunit ang numero nito ay hindi na maabot. Isang nakakangilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Anton. Isang tawa na puno ng kabaliwan at pagtanggi. Hindi maaari. Kung ikaw nga yan, Maya. Kung ikaw nga ang nagtatago sa likod ng mukha ni Victoria, hindi mo ako matatalo. Pinatay kita noon at kaya kitang patayin muli. Kinuha ni Anton ang isang baril mula sa drawer ng kanyang mesa at tinitigan ito sa ilalim ng dilim. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang matagumpay na negosyante. Ito ay mukha ng isang sugatang halimaw na nakasulok at handang kumagat sa sinumang lumapit. Clara, ihanda mo ang sarili mo, sabi ni Anton. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng semento. Kung gusto ni Victoria na maglaro ng multo, bibigyan natin siya ng isang tunay na sementeryo. Magpadala ka ng mensahe sa taong inupahan natin. Sabihin mo sa kanya, huwag na siyang maghintay ng signal. Patayin na ang lahat ng taong nakapaligid sa babaeng yon. Lalo na ang batang kasama niya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa katotohanan. Sa labas, ang ulan ay tumigil na, ngunit ang baha ng hapis at dugo ay nagsisimula pa lamang dumaloy. Ang silid kainan ng pribadong suite ni Victoria ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang marahang paggalaw ng mga anino sa dingding ang maririnig. Ang lamesa ay natatakpan ng isang mamahaling telang puti, ngunit sa ibabaw nito ay hindi nakahain ang mga pagkaing inaasahan ng isang panauhin. Walang caviar, walang mamahaling steak, at walang alak na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Maupo ka, Anton. Kanina pa kita hinihintay. Ang boses ni Victoria ay malamig, walang emosyon, at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang nagyayelong lawa. Nakaupo siya sa dulo ng lamesa, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng tela, habang si Gabriel ay nakatayo sa likuran niya, tila isang estatwa ng proteksyon at panganib. Dahan-dahang umupo si Anton. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Victoria at sa mga nakatakip na pinggan sa harap niya. Ang kanyang tuxedo ay maayos, ngunit ang kanyang mga palad ay basa ng pawis at ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Salamat sa paanyaya, Victoria. Akala ko ay hindi na matutuloy ang ating pag-uusap tungkol sa investment pagkatapos ng nangyari kagabi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Ang investment ay kailangang ibatay sa katotohanan, Anton. At ngayong gabi, ang katotohanan ang tanging nakahain sa lamesang ito. Inihudyat ni Victoria ang kanyang kamay kay Gabriel. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang takip ng pinggan sa harap ni Anton. Nanlaki ang mga mata ni Anton at tila bumara ang hangin sa kanyang lalamunan. Ang nakahain ay hindi pagkain ng mayaman. Ito ay 2 piraso ng tuyong isda, isang mangkok ng malamig na kanin, at 3 hiwa ng lemon. Ang eksaktong pagkain na palaging inihahain ni Maya kay Anton noong mga panahong wala silang pera, at ang parehong pagkain na itinapon ni Anton sa mukha ni Maya noong gabing nag-away sila dahil sa kakulangan ng asin. Ano? Ano ang kahulugan nito? Ang boses ni Anton ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng telang nasa harap niya. Bakit, Anton? Hindi mo ba naalala ang lasa ng kahirapan? Hindi mo ba naalala ang lasa ng sakripisyo ng babaeng binaliwala mo? Tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Bawat salita ay tila isang latay sa balat ni Anton. Sabi mo kagabi, dinadala mo ang sakit ng pagkawala ng iyong asawa. Ngunit tinitignan ko ang iyong mga mata
At ang nakikita ko lang ay ang takot ng isang magnanakaw na malapit ng mahuli. Victoria, hindi ko alam kung anong laro ito, pero kung tungkol ito sa asawa ko, huwag mong banggitin ang pangalan niya gamit ang marumi mong bibig. Sigaw ni Victoria. Ang kanyang kamay ay malakas na humampas sa lamesa na nagdulot ng tunog ng pagyanig ng mga kristal na baso. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng silid. Isang projector ang bumukas sa pader sa likuran ni Victoria. Isang madilim at malabong video ang nagsimulang mag-play. Ang tunog ay basag, ngunit malinaw na maririnig ang bawat salita. Siguraduhin mong hindi nagigising ang batang yan, Anton. Ang bata ay hindi makakaligtas at si Maya, iisipin na niya na aksidente ang lahat. Ang bawat salita mula sa audio recording 10 taon na ang nakalilipas ay tila mga kidlat na tumatama sa katawan ni Anton. Napaatras siya sa kanyang silya hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa carpet ay tila hudyat ng kanyang huling pagluhod. Sino ka ba talaga? Gaw ni Anton sa gitna ng dilim. Ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Dahan-dahang tumayo si Victoria. Lumakad siya patungo sa kaisa-isang ilaw na nakatutok sa gitna ng lamesa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang suot na mamahaling salamin. Pagkatapos, marahan niyang hinawi ang kanyang buhok upang ipakita ang peklat sa kanyang leeg, ang marka ng kanyang muling pagsilang mula sa apoy. Tumingin ka sa akin, Anton. Tumingin ka ng mabuti, bulong ni Victoria. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ni Victoria na puno ng yaman. Ito ang mga mata ni Maya na puno ng 10 taon ng paghihirap, pangungulila at galit. Ako ang babaeng iniwan mo sa gitna ng apoy. Ako ang inang pinagnakawan mo ng anak. Ako ang biktima na binalak mong ibaon sa limot. Ngunit narito ako ngayon upang singilin ka sa bawat patak ng dugo at luha na kinuha mo sa akin. Maya. Ang pangalan ay lumabas, mga labi ni Anton bilang isang mahinang hininga ng kamatayan. Buhay ka. Buhay ako, Anton. At ang anak natin. Ang batang gusto mong patayin. Buhay rin siya. Dagdag ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng isang nakakangilabot na tagumpay. Sa gitna ng kanyang pagkagulantang, biglang tumawa si Anton. Isang tawang puno ng lason. Buhay pala ang bata? Salamat sa impormasyon, Maya. Dahil kung buhay siya, mas madali ko kayong madudurog pareho. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil lang nakaharap mo ako? Mabilis na kinuha ni Anton ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Gawin niyo na. Ngayon din. Patay ng bata sa New York. Ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Tanging ang tunog ng static at ang malamig na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang panibagong imahe ang lumitaw sa projector. Ipinakita roon ang lalaking may peklat sa muka. Ang hitman ni Anton na nakapusan at nakadapa sa semento. Habang ang mga tauhan ni Gabriel ay nakatayo sa paligid nito sa New York. Ang mga tauhan mo ay nasa kamay na ng mga awtoridad, Anton, at ang bata. Hindi mo na siya kailanman mahahawakan, sabi ni Gabriel habang naglalakad palapit. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling. Hindi ito maaari, sigaw ni Anton habang pilit na tumatayo at susugod kay Maya. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang pinto ng suite ay bumasag sa lakas ng pagtulak ng mga pulis. Ang tunog ng pagbagsak ng pintuan sa sahig ay tila huling selyo ng kanyang tadhana. Anton Santos, aresto ka sa kasong muling pagbubukas ng investigasyon sa muling pagkamatay ni Maya Santos, frustrated murder at malakihang panloloko sa kumpanya. Ang boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Habang pinupusasan si Anton, tumayo lang si Maya sa isang sulok. Pinapanood ang lalaking dating naging mundo niya na ngayon ay tila isang basurang itinatapon. Walang saya sa kanyang mukha. Tila isang malalim na pagkapagod ang gumapang sa kanyang buong pagkatao.
Nang dumaan si Anton sa harap niya, tumigil ito sandali. Huwag kang magalak, Maya. Babalik ako. Hindi pa tapos ang laban na ito. Hindi sumagot si Maya. Tiningnan niya lang ang lalaki hanggang sa tuluyan itong mailabas ng silid. Nang muling tumahimik ang paligid, naramdaman ni Maya ang unat unting panghihina ng kanyang mga tuhod. Agad siyang sinalo ni Gabriel. Ang kanyang mga bisig ay naging isang ligtas na kanlungan mula sa bagyong katatapos lang. Tapos na, Maya. Nakuha na natin ang unang hakbang. Bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok ng babae. Pero bakit hindi ako masaya, Gabriel? Bakit pakiramdam ko ay may mas malaki pang mawawala sa akin? Ang tanong ni Maya ay tila isang malungkot na himig na nawala sa gitna ng hangin. Hindi alam ni Maya na sa labas ng hotel, sa loob ng isang madilim na sasakyan, si Clara ay nakamasid. Hawak ang isang remote control na may pulang ilaw na kumukurap-kurap. Ang kanyang mukha ay puno ng isang desperadong kabaliwan. Kung hindi ka mapapa sa akin, Anton, at kung babalik ka sa kanya, walang matitira sa inyong lahat. Bulong ni Clara habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang lumalapit sa pindutan. Ang hangin sa labas ng hotel ay tila nanunuyo, puno ng amoy ng ulan at usok mula sa mga sasakyan ng pulis. Habang inilalabas si Anton mula sa lobby, ang kanyang mga kamay ay nakaposas at ang kanyang mukha ay puno ng matinding poot. Isang anino ang gumagalaw sa dilim ng parking lot. Sa loob ng isang itim na SUV, si Clara ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinapanood ang pagbagsak ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal at katusuhan. Hindi pwedeng ganito lang yun, Anton. Hindi pwedeng iiwan mo ako sa dusa habang ang babaeng yan ay nagdiriwang. Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong kaluskos na puno ng lason. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na itim na aparato. Isang remote control na may pulang ilaw na kumukurap-kurap. Tila isang mabilis na tibok ng pusong malapit ng tumigil. Sa loob ng hotel, naramdaman ni Gabriel ang isang hindi maipaliwanag na panganib. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmanman sa paligid. Mula sa mga nagkakagulong reporter hanggang sa mga sasakyang nakaparada sa labas. Nang makita niya ang pamilyar na SUV ni Clara na nakabukas ang bintana ng bahagya, tumaas ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Maya, yumuko ka. Sigaw ni Gabriel habang mabilis niyang binalot ng kanyang mga bisig ang katawan ng babae. Pilit itong itinatago sa likod ng isang malaking poste ng marmol. Sa labas, mabilis na pinaharurot ni Clara ang kanyang sasakyan patungo sa kinaroroonan ni na Anton at ng mga pulis. Ang ugong ng makina ay lumikha ng isang nakabibinging ingay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang takot siyang sumugod. Ang kanyang layunin ay hindi upang iligtas si Anton, kundi upang tapusin ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa pamamagitan ng isang madugong wakas. Mamatay kayong lahat! Mamatay kayo! Gaw ni Clara habang pilit niyang pinipindot ang button sa remote. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal ang umaling-awngaw ng mabangga ng SUV ni Clara, ang isa sa mga sasakyan ng pulis. Ngunit ang inaasahang pagsabog ay hindi nangyari. Ang pulang ilaw sa remote ay biglang namatay at ang usok na lumalabas sa ilalim ng hood ng kanyang sasakyan ay tila isang huling hininga ng kanyang desperasyon. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ni Gabriel na kanina pa nakabuntot sa sasakyan ni Clara. Bago pa man muling makapindot ang babae, ang bintana ng SUV ay binasag ng isang matigas na bagay at ang mga kamay ni Clara ay sapilitang hinila palabas. Ang tunog ng nababasag na salamin ay tila mga kristal na bumabagsak sa semento, kasabay ng malakas na pag-iyak at pagtangis ng babaeng nawalan na ng katinuan. Bitawan niyo ako, Anton, tulungan mo ako, sigaw ni Clara habang kinakaladkad siya ng mga pulis sa gitna ng kalsada. Ang kanyang pulang gown ay punit-punit na at puno ng dumi. Ang kanyang mukha ay kalat-kalat ang makeup, tila isang maskara ng katatakutan na nabura ng ulan.
Dahan-dahang lumabas si Maya mula sa likod ng poste. Inaalalayan ni Gabriel na ang mga kamay ay nananatiling nakayakap sa kanyang balikat. Tiningnan ni Maya ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. 10 taon na ang nakalilipas. Si Anton, na ngayon ay nakayuko sa kahihiyan, at si Clara, na naglulupasay sa kalsada habang isinasakay sa kabilang sasakyan ng pulis. Lumapit si Maya kay Clara. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa semento ay tila isang tunog ng paghatol. Nang makarating siya sa harap ng babae, tumigil siya at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Clara, sabi mo noon, ang mahihina ay walang lugar sa mundong ito. Ang boses ni Maya ay mahinahon, malalim, at puno ng isang kapayapaang hindi kailanman mararanasan ng kanyang kaaway. Ngunit tignan mo ang sarili mo ngayon. Ang galit na itinanim mo ang siyang tumupok sa iyong sariling buhay. Hindi ako ang pumatay sa iyo. Ikaw ang pumatay sa iyong sariling kinabukasan. Hayop ka, Maya! Isinusumpa kita! Hiyaw ni Clara bago siya tuluyang isinara sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng bakal ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang kasamaan. Nang mawala na ang mga sasakyan ng pulis at tumahimik na ang paligid, humarap si Maya kay Gabriel. Ang tindi ng emosyon ay biglang bumuhos sa kanyang puso. Ang lahat ng galit, pagtitiis, at takot na dinala niya sa loob ng 10 taon ay tila biglang naglaho. Iniiwan siyang pagod at nanghihina. Gabriel, tapos na ba talaga? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nakatingin sa malayo. Tapos na, Maya. Wala na silang magagawa pa sa'yo at kay Leo. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang mukha ng babae upang iharap ito sa kanya. Ang init ng kanyang mga daliri ay nagbigay ng isang pamilyar na kalinga na tanging sa kanya lamang naramdaman ni Maya. Mula ngayon, wala nang Maya na kailangang magtago. Wala nang Victoria na kailangang magpanggap. Ikaw ay ikaw na at malaya ka na. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Maya. Sa gitna ng katahimikan ng parking lot, dahan-dahan siyang sumandal sa dibdib ni Gabriel, hinahayaan ang kanyang sarili na umiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng paglaya. Ang bawat patak ng kanyang luha sa polo ni Gabriel ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang maliit na tunog ng pagring ang nanggaling sa bulsa ni Gabriel. Nang tignan niya ang screen, ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng seryosong ekspresyon. It's the hospital in Manila, Victoria, sabi ni Gabriel. It's about Doña Carmen. She's awake and she's asking for you. May gusto siyang sabihin na hindi niya masabi sa sino man. Tungkol sa huling testamento ni Don Vicente na ninakaw nila. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng takot. Ito ay puno ng huling piraso ng puzzle na bubuo sa kanyang pagkatao. Gusto mo bang pumunta? Tanong ni Gabriel. Tumingala si Maya. Ang kanyang mga mata ay tuyo na at puno ng determinasyon. Kailangan kong pumunta, Gabriel. Para sa huling pagkakataon, tatapusin ko ang bawat utang na loob at bawat kasinungalingang itinayo nila. Gusto kong harapin ang bukas nang walang anumang nakatagong lihim. Sumakay sila sa sasakyan habang ang unang sikat ng araw ay uunti-unting sumisilip sa abot-tanaw. Ang liwanag ay nagsisimulang burahin ang kadiliman ng gabi, tila isang pangako ng bagong simula na naghihintay para sa isang inang na hanap ang kanyang lakas sa gitna ng pagkawasak. Ang amoy ng gamot at ang malamig na buga ng aircon sa loob ng ospital ay tila isang pamilyar na bangungot na bumabalot sa sistema ni Maya habang naglalakad siya sa pasilyo. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa puting tile ay lumilikha ng isang mahinang tunog na tila nagpapaalala sa kanya ng gabing iniwan niya ang lahat sa gitna ng apoy. Ngunit ngayon, hindi na siya ang biktima. Kasunod niya si Gabriel na ang presensya ay tila isang matibay na pader
na humaharang sa anumang masamang hangin na nagnanais na lumapit sa kanya. Tumigil sila sa tapat ng silid numero 408. Dahan-dahang pinihit ni Gabriel ang doorknob at bumukas ang pinto. Inilalantad ang isang matandang babaeng nakahiga sa gitna ng mga aparatong medikal, si Doña Carmen. Wala na ang marangyang alahas at ang mapagmataas na tindig ng babaeng minsang itinuring si Maya na isang basura. Ang kanyang balat ay tila tuyong papel at ang kanyang mga mata ay malalim na nakalubog sa kanyang bungo. Tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. "Nandito na ako, Doña Carmen." Ang boses ni Maya ay mahinahon, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Bahagyang gumalaw ang mga tuyong labi ng matanda. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita si Maya, isang halo ng takot at pangungulila ang gumuhit sa kanyang muka. "Maya, ikaw nga. Akala ko ay nananaginip lang ako nang marinig ko ang balita tungkol sa Victoria na yon." Ang Victoria na yon ay ang Maya na pinilit ninyong mamatay 10 taon na ang nakalilipas. Tugon ni Maya habang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng kama. Sabi ni Gabriel, "May gusto kayong sabihin. Huwag nating sayangin ang oras. Ang anak ninyo ay nasa kulungan na at ang kumpanya ninyo ay wala na sa inyong pangalan." Isang mahinang ungol ng sakit ang kumawala kay Doña Carmen. "Kakarma. Alam ko. Tinago namin ang katotohanan, Maya. Noong gabing umalis ka 10 taon na ang nakalilipas, bago ang sunog. May dumating na mensahero mula sa iyong ama, si Don Vicente. May dala siyang huling testamento." Naramdaman ni Maya ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Gabriel na ang muka ay naging seryoso habang inihahanda ang kanyang recorder. "Anong testamento?" tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kaba. "Hindi ka kailanman tinalikuran ng iyong ama." Hikbi ni Doña Carmen. Ang mga luha ay nagsimulang gumapang sa kanyang mga hulubot na pisngi. Nakalagay sa testamentong iyon na ang lahat ng kanyang yaman, ang mansyon, at ang mga lupain ay direktang nakapangalan sa iyo at sa magiging anak mo. Pero nang makita ni Anton ang dokumento, sinunog niya ang orihinal. Pinirmahan niya ang isang pekeng dokumento na nagsasabing tinalikuran ka ni Don Vicente dahil sa pagsuway mo sa kanya. "Ginamit namin ang pera mo para itayo ang Golden Crest." Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa puso ni Maya. Sa loob ng 10 taon, namuhay siya sa paniniwalang kinalimutan na siya ng kanyang ama. Dinadala niya ang bigat ng pagsisisi na tinalikuran niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya para lamang sa isang lalaking katulad ni Anton. At ngayon, malalaman niyang ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. "Nasaan ang ebidensya, Carmen?" Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan, puno ng awtoridad. "May isang kopya pa." Ang abogado ni Don Vicente, si Attorney Salcedo, tinago niya iyon sa isang safety deposit box sa lumang bangko sa Binondo. Ang susi, nasa loob ng isang maliit na locket sa loob ng aparador ko sa mansyon. Hirap na paliwanag ng matanda. "Patawarin mo kami, Maya. Gusto ko lang na bago ako mawala, makuha mo ang katarungang para sa'yo." Hindi nakapagsalita si Maya. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi na lamang galit, ito ay ang pait ng isang dekadang nawala dahil sa kasakiman ng ibang tao. Tinalikuran niya ang kama at naglakad patungo sa bintana. Pinapanood ang mga sasakyan sa ibaba na tila mga maliliit na langgam na walang alam sa trahedyang nagaganap sa loob ng silid na ito. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa likuran ni Maya. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay maingat niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ni Maya. Pinaparamdam ang kanyang suporta. Ang simpleng hawak na yon ay nagbigay ng lakas kay Maya upang hindi tuluyang gumuho ang kanyang mundo. "Maya, we have the location. We can recover the will and restore your father's legacy." Bulong ni Gabriel.
Humarap si Maya kay Doña Carmen sa huling pagkakataon. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na maibibigay ko ng mabilisan, Carmen. Pero salamat sa pagsasabi ng totoo. Ang katotohanan ang magiging huling pako sa krus na binuo ninyo para sa sarili ninyo. Lumabas sila ng silid. Iniwan ang matandang babaeng nag-iisa sa gitna ng kanyang pagsisisi. Habang naglalakad patungo sa elevator, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang ginhawa. Ang anino ng kanyang ama, na akala niya ay puno ng galit sa kanya, ay napalitan ng isang imahe ng pagmamahal na hinding-hindi nagbago. Gabriel, tawag ni Maya nang makapasok sila sa elevator. Yes, Victoria? Huwag mo na akong tawaging Victoria. Mula ngayon, ako na si Maya, ang Maya na mahal ng kanyang ama, ang Maya na may kakayahang lumaban para sa kanyang anak, sabi niya nang may ngiting puno ng pag-asa. Then, it's an honor to finally meet the real you, Maya. Tugon ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang paghangang higit pa sa trabaho. Ang distansya sa pagitan nila ay tila uwent-unting naglalaho, napapalitan ng isang ugnayang nabuo sa gitna ng apoy at katarungan. Ngunit bago pa man sila makarating sa parking lot, nakatanggap si Gabriel ng isang tawag mula sa kanyang security team sa mansyon. Ang kanyang muka ay agad na nabalot ng seryosong ekspresyon. What is it? Tanong ni Maya. Ang kanyang kaba ay muling bumalik. Somebody broke into the mansion, Maya. Ang aparador ni Doña Carmen ay kinalubkob na. Ang locket. Nawawala na ang locket, sabi ni Gabriel. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing bigat ng tingga. Isang pangalan lamang ang pumasok sa isip ni Maya. Anton. Kahit nasa loob ng kulungan, mayroon pa rin siyang mga tauhan na handang gumawa ng maduming trabaho para sa kanya. Ang laban para sa huling testamento ay naging isang mabilis na karera sa pagitan ng hustisya at ng huling alas ni Anton. Hindi ko hahayaang manalo sila sa huling pagkakataon, Gabriel. Alam ko kung saan pupunta ang sino mang kumuha ng locket na yon, sabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Sa lumang bahay bakasyonan namin sa Antipolo, doon dinala ni Anton ang lahat ng mga dokumentong ayaw niyang makita ng iba. Then let's go. But Maya, promise me one thing. Don't do anything reckless. Your life is worth more than any piece of paper. Babala ni Gabriel habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. Habang papaakyat sila sa palikulikong daan patungong Antipolo, ang dilim ng gabi ay tila may dalang lihim. Hindi alam ni Maya na sa loob ng lumang bahay na yon, isang huling pagtatagpo ang naghihintay. Isang pagtatagpo na maglalagay sa kanyang buhay sa pinakamalaking panganib bago tuluyang makamit ang kapayapaan. Ang palikulikong daan patungong Antipolo ay tila isang ahas na gumagapang sa dilim ng gabi. Ang malakas na hangin ay humahampas sa mga puno ng niyog sa gilid ng kalsada, lumilikha ng isang malungkot at nakakakilabot na tunog na sumasabay sa mabigat na paghinga ni Maya. Ang bawat kurba sa daan ay tila isang pagbabalik sa nakaraan, isang paglalakbay patungo sa huling kabanata ng kanyang madilim na kasaysayan. Nang marating nila ang dulo ng kalsada, bumungad sa kanila ang isang luma at tila abandonadong bahay bakasyunan. Ang kalawangin na gate ay nakabukas ng bahagya, tila isang bibig na nag-aanyaya sa kanila na pumasok sa isang patibong. Pinatay ni Gabriel ang makina ng sasakyan at ang tanging maririnig na lamang ay ang tunog ng mga kuliglig at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Dito na yon, Gabriel, ang lugar kung saan ako lumaki bago ko nakilala si Anton. Bulong ni Maya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na bintana ng ikalawang palapag. Manatili ka sa likuran ko, Maya. Kung may tao sa loob, ako ang haharap sa kanila. Seryosong sabi ni Gabriel habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ang kanyang mga galaw ay maingat at kalkulado. Tila isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. Pumasok sila sa loob ng bakuran. Ang kanilang mga paa ay lumilikha ng mahinang tunog
sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy. Isang amoy na puno ng mga alaala ng masayang kahapon na ngayon ay nababalot na ng kasinungalingan. Walang kandado ang pinto. Dahan-dahan itong itinulak ni Gabriel at ang isang mahabang huni ng kalawangin na bisagra ay bumasag sa katahimikan. Sa loob, ang liwanag ng buwan na tumatagos sa maruruming bintana ang tanging nagsisilbing ilaw. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela, tila mga multong tahimik na nagmamasid sa kanilang pagdating. May naririnig ako, bulong ni Gabriel. Itinaas niya ang kanyang kamay, senyales na huminto si Maya. Isang mahinang kaluskos ang nanggagaling sa ikalawang palapag, sa direksyon ng lumang opisina ni Don Vicente. Dahan-dahan silang umakyat sa hagdanan. Ang bawat baitang ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng pag-angal. Nang marating nila ang tuktok, ang kaluskos ay naging mas malinaw. Isang sinag ng flashlight ang gumagalaw sa ilalim ng siwang ng pinto ng opisina. Sa isang mabilis na kilos, sinipa ni Gabriel ang pinto. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa loob, isang lalaking naka-Amerikana ang natigilan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at takot. Hawak niya ang isang maliit na locket sa isang kamay. At sa kabila naman ay isang bareta na pilit niyang ginagamit upang buksan ang isang lumang bakal na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Attorney Salcedo? Ang boses ni Maya ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Ang abogadong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, ang taong dapat ay nangangalaga sa kanyang huling habilin, ay narito ngayon, tila isang magnanakaw sa dilim. Maya, anong ginagawa ninyo rito? Nanginginig na tanong ng abogado. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Maya at sa matikas na tindig ni Gabriel. Kami dapat ang magtanong niyan sa'yo, Salcedo. Ano ang ginagawa mo sa locket na yan? At bakit mo pilit na binubuksan ang safe ng aking ama? Galit na tanong ni Maya habang lumalapit. Wala kayong pakialam dito. Ako ang inatasan ni Don Vicente. Ako ang may karapatan dito. Sigaw ni Salcedo, ang kanyang mukha ay nabalot ng kasakiman. Mabilis niyang kinuha ang isang baril mula sa kanyang baywang at itinutok ito kay Maya. Huwag kang lalapit. Agad na hinarangan ni Gabriel si Maya. Ang kanyang katawan ay naging isang pananggalang. Ibaba mo ang baril, Salcedo. Tapos na ang laro. Alam na namin ang lahat. Hindi pa tapos hanggat hindi ko nakukuha ang nasa loob ng safe na yan. Ang orihinal na titulo ng lahat ng lupain ni Don Vicente. Akala ni Anton ay nasunog na ang lahat. Pero ang tunay na kayamanan ay narito. At ngayon, sa pagbabalik mo, Maya, masisira ang lahat ng plano ko. Dapat ay nanatili ka na lang patay. Habang nakatutok ang baril kay Gabriel, ang isip ni Maya ay mabilis na gumagana. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay kabisado niya. Ang bawat sikreto ng kanyang ama ay nakatanim sa kanyang puso. Gabriel, dahan-dahan kang umatras, bulong ni Maya. Kasabay nito, dahan-dahan din siyang lumakad patagilid, patungo sa isang malaking aparador ng mga libro na nakatayo sa gilid ng silid. Anong ginagawa mo, Maya? Huwag kang gagalaw. Sigaw ni Salcedo, ang kanyang kamay ay nanginginig sa hawak na baril. Ngunit hindi nakinig si Maya. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya ang isang partikular na libro sa aparador. Isang mahinang tunog ng mekanismo ang narinig at ang buong aparador ay dahan-dahang umikot. Inilalantad ang isang madilim at makitid na sikretong lagusan sa likod nito. Ang lagusang ginagamit nila ng kanyang ama noong naglalaro sila ng taguan noong bata pa siya. Nawala sa paningin si Maya. Ang pagkagulat ni Salcedo ay nagbigay ng sapat na pagkakataon kay Gabriel upang sumugod.
Ngunit bago pa man makarating si Gabriel, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ni Salcedo. Lumabas si Maya mula sa kabilang dulo ng sikretong lagusan. Hawak ang isang mabigat na tansong estatwa na kinuha niya mula sa isang estante. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ipinalo niya ito sa kamay ni Salcedo na may hawak na baril. Bumagsak ang baril sa sahig. Isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala sa bibig ng abogado. Mabilis na sinunggaban ni Gabriel ang pagkakataon at pinadapa si Salcedo sa sahig. Ang mga kamay nito ay mabilis niyang itinali gamit ang sarili nitong sinturon. Nang tumahimik na ang lahat, si Maya ay nakatayo sa gitna ng silid, hingal na hingal. Hawak pa rin ang locket sa kanyang kamay. Ang bakal ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang nasa loob nito ay tila nag-aalab. Dahan-dahan niyang binuksan ang locket. Sa loob, hindi lamang isang maliit na susi ang naroon. May isang maliit at nakatuping papel at isang napakaliit na litrato. Ang litrato niya noong siya ay 5 taong gulang. Nakangiti habang nakakandong sa kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang papel. Ang sulat ng kanyang ama, kahit na luma na, ay malinaw pa rin. Para sa aking nag-iisang liwanag, si Maya, ang pag-ibig ko para sa iyo ay hindi masusukat ng anumang yaman. Huwag mong kalimutan, kahit anong mangyari, ang puso ko ay laging nasa iyo. Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Maya. Hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng kapayapaan. Lumapit si Gabriel at marahang inilagay ang kanyang Amerikana sa balikat ni Maya. Magkasama silang lumabas sa balkonahe ng lumang opisina, pinapanood ang pagsikat ng araw sa Antipolo. Ang liwanag ay unti-unting nilalamon ang kadiliman ng gabi, tila isang pangako na ang bawat sakit at paghihirap ay may katapusan, at sa dulo ng lahat, ang pag-ibig at katotohanan ang laging mananaig. Lumipas ang mga buwan. Ang ingay ng martilyo at ang amoy ng sariwang pintura ay bumalot sa lumang mansyon ng mga Santos na ngayon ay muling nabuhay sa ilalim ng bagong pangalan, Don Vicentes Haven. Sa bawat bagong brick na idinagdag at bawat sulok na nilinis, tila nabubura ang mga bakas ng kasakiman at kalungkutan, napapalitan ng isang aura ng pag-asa at pagmamahal. Ito ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang kanlungan, isang testamento sa pagmamahal ng isang ama at sa katatagan ng isang anak.